Okay, ito na. Dark and Light Side episode of Life 2000. Oh, that's 208. Okay, so this is the dark side of life. Alamin natin saan pa manggagaling ang ibang problema, no, na darating sa buhay natin. At doon nga po pala sa mga nabalita, no, na nasawi. 2 days before sa mga events, no? Alam naman natin kung gaano katindi yung crimes ngayon. So, nakikiramay po ako. At doon po sa mga basta-basta na lang po itinapon sa tabi-tabi na parang basura. Sana makuha po nila yung hustisya. At doon po sa mga overseas workers, no, na nabiktima din po. At bigla na lang pong inuwi na nakakahon na. Nakikiramay po ako. Ito po yung isa sa mga bagay na sinasabi ko dati, no, nung nakaraang taon, na sana naman makinig kayo kung meron taong nagbibigay ng warning. Kasi hindi naman ibibigay sa inyo yan kung hindi nakikita, no. Yun nga lang, binabaliwala nyo, no? Kasi ang buong akala ninyo is paninira lang, pananakot lang. Pero nung nangyari na, tatawagan nyo bigla ako na nangyari na, wala na po tayong magagawa kasi wala na yung buhay, di ba? Na dapat sana nung nakaraang mga buwan ay naisalba pa natin at nailihis natin. Kasi, yun sa akin, hindi ko pinapangunahan ang Diyos. Hindi ko sinabi na mali ang Diyos. Pero, kung pwede nating ilihis, di ba? Na huwag mangyari sa pamilya natin, huwag mangyari sa alaga nating hayop, o huwag mangyari sa mga taong malapit sa buhay natin, ilihis natin. Kasi di ba, minsan nga, merong nagsusugal ng sarili niyang buhay. Maisalba lang kaibigan niya, mahal niya, kapatid niya, pamilya niya, magulang niya. May mga ganon. So, sa amin, lalong-lalo na sa akin, kapag sinabi ko na gawin mo yan, gawin mo. Kasi lahat yan, paglilihis para bang, may pagkakataon pa kasi na pwede mo namang isalba, bakit hindi mo gawin? Pero nakadepende po yun sa mga taong pinagsabihan ko kung maniniwala o hindi. Dahil lagi namang nasa huli ang pagsisisi. Okay? So, kuha muna tayo dito. Unang problema, the Queen of Wands. Pangalawa, abandonment. Ito na. And the Nine of Wands. Alam mo kung bakit wands? Lahat yan kasi nangyayari ahead of time or binibigay sa inyo ahead of time. Yung reyna kasi, or halimbawa, isang tao pinagsabihan a month ago na kailangan mong iparitual, ipa-cleansing, no, ayusin yung relationship ninyo, yung binding ng relationship ninyo kasi i-abandon na ka, iiwanan ka, tatalikuran ka, masasaktan ka, aasa ka ng matagal, pero hindi mangyayari po yun. Dito tignan natin. 7 of Cups, mga pangarap. 2 of Pentacles, balanse sa pera, hirap. 8 of Wands, biyahe. Okay, ito yon. May mga pangarap ka sa buhay, no? Halimbawa, gusto mo mag-abroad pero hirap ka sa finances mo para makabiyahe ka. Isa yan sa pinakamalaking problema sa mga tao na gustong mag-abroad. Lalo-lalo na pag naging DH ka. Kasi kapag nag-apply ka ng DH, hindi ka naman agad-agad makakaalis . You will stay muna sa office or sa building, no, ng agency for a series of training. So, ibig sabihin, ilang buwan pa yan, magtatagal ka dyan. So, habang nagtatagal ka, wala ka namang allowance. So, kusa na kailangan gagastos ka sa papeles mo, sa requirements mo, etc. At dito yun, di ba? Sa mga tao, kasi na
binigyan ka ng paalala. Di ba may mga magulang kasi na sinasabi na, huwag ka na lang kaya umalis, huwag ka na lang kayang bumiyahe kasi parang hindi maganda ang pakiramdam ko, parang hindi maganda, no? Yung ano ko. Kasi may mga ganun eh. It's either magulang mo, kapatid mo, kaibigan mo, pinsan mo, katrabaho mo, yung parang out of the blue magsasabi. Or meron talagang hahanapin yung mga espiritu at yung spirit guides mo na tao na magiging tulay para ma-relay sa'yo yung mga mensahe. Pero dahil sa katigasan ng ulo, dahil sa mataas na ambisyon, dahil sa mataas na hangarin, at sa mga pagmamadali at pagiging apurado, napapahamak ang isang tao. Ito yung punto na nasasaktan ka dahil ni isa sa mga pinaghirapan mo hindi man lang umusad. 'Di ba? Yung parang nagpundar ka, nagpadala ka, dahil sa buong akala mo ito yung resulta, yun pala hindi. And then, umalis ka, na alam mo may asawa ka, alam mo may boyfriend or girlfriend ka, pagbalik mo wala na. Yung, yung isa pa doon is, nangangarap ka, nagtatrabaho ka, para makapagtapos yung anak mo, pag uwi mo, hindi pala pumapasok, lahat pala ng pinapadala mo, ginagasta. Ano pa ba? Lahat ng pangarap mo, gumuho. Lahat ng ipon mo, nawala na parang bula. Yung babiyahe ka na parang hindi mo alam kung babiyahe ka pa ba dahil wala din namang ka-inspiration yung nangyayari sa buhay mo. Wala din magandang naidudulot, di ba? Nasasayang yung oras, taon, araw na nasa ibang tao ka naninilbihan habang yung sarili mong pamilya hindi mo maaalagaan. Ando doon yung punto na matinding sakripisyo kasi ito eh, no? Breadwinner ito. Breadwinner na tiniis ang lahat. Tiniis, sobrang tiis, 90% na pagtitiis, tinalikuran niya ang lahat. Ito yung tipo ng tao na inuna ang mahal niya bago sarili niya. Na pagdating sa panahon na gusto na niyang tuparin yung pangarap niya, wala na siyang pera. 'Di ba? Yung mga ganon, yung parang kung kailan gusto na niyang mag-asawa, kung kailan gusto na niyang magkaroon ng negosyo, wala siyang magagamit kasi nasayang lahat. Yung pinaghirapan niya kasi yung mga tao na binigyan niya ng pagkakataon, yun yung nag-abuso, yun yung hindi nag-ingat at hindi pinahalagahan. Hindi naman lahat kasi marami ding pamilya na pinahalagahan nila yung pinaghirapan ng overseas worker or ng mga tao na umaalis ng bahay, nag-i-enter island, nag-i-enter province para magtrabaho. Meron pa rin mga ganon. Pero mas marami kasi yung umaabuso. Lalong-lalo na sa mga kapanahunan ngayon, yung mga anak, hindi na sila nakakaintindi kung gaano kahirap para sa magulang ang mawalay sa kanila dahil sa pangangailangan. So sana maging maging magandang paalaala, hindi lang sa mga anak, kundi sa mga magulang na din at sa mga tao na binigyan ng warning, no? Katulad nito, kung yung anak mo pasaway, iparitwal mo. Kung yung asawa mo pasaway, iparitwal mo. Kung yung asawa mo pasaway, iparitwal mo. Kung yung mga finances mo parang walang patutunguhan, iparitwal mo. No? Para mag-align, ipagawa mo bago mag-25 para lahat-lahat magkakaroon ng magandang alignment sa buhay mo. Ganun lang po yun. Kaso nga lang, may mga tao talaga na kulang sa tiwala at pananalig na mangyayari ang gusto niyang nanaisin dahil na rin sa mga nakaraan niyang pagkakamali, pagkukulang, at mga nagawang kasalanan sa kapwa niya. Okay? So proceed tayo sa real talk. Thank you and good afternoon.